Sa pagpapatuloy ng nakaraang kabanata, kinausap ni Kinan si Rendao Zhizun Mingjiao. Ang dahilan kung bakit ako naparito ay para lamang sa bangkay ng siyam na langit na si Zhizun. Kaya pansamantala, hindi muna ako papasok. Huwag mo na kaming alalahanin, mauna ka nang pumasok at makipag-agawan para sa Sibo. Masayang tiningnan ni Mingjiao si Kinan at sinabing, Kinan Xiaoyu, iniisip mo talaga ako. Paano ko naman tatanggihan ang iyong kabutihang loob? Hintayin mo ako rito saglit, papasok ako sa tarangkahan ng langit para turuan ng leksyon ang mga paslit na iyon. Napailing na lang si Kinan at naisip sa sarili, siguro ikaw lang ang may kayang tawaging paslit ang mga matatandang iyon. Bago lumipad palayo, pahabol na sinabi ni Mingjiao kay Kinan, bago ako bumalik, kailangan mong siguraduhing mananatili kang buhay, ha? Nang makita ni Kinan na nakapasok na si Rendao Zhizun sa tarangkahan ng langit, nagsalita si Mingwang, ang Rendao Zhizun na iyon ay masyadong mabait sa iyo. Siguradong mayroon siyang ibang motibo. Kailangan mong mag-ingat. Sumagot si Kinan, kung mayroon man siyang masamang balak sa akin, sa taglay niyang lakas, matagal na niya dapat akong sinaktan. Pagkatapos ay nagtanong siya, dahil ba hindi niya ako pinayagang gamitin ang lilang haligi kanina, kaya ka nagtatanim ng sama ng loob sa kanya? Tumawa lang si Mingwang, haha, paano ko naman magagawa iyon? Siguradong maraming makapangyarihang pinuno pa ang darating. Humanap muna tayo ng matataguan. Nang marinig ito, itinuro ni Kinan ang isang puno at sinabing, doon tayo sa loob ng punong iyon magtago. Agad na pumasok sa loob ng puno sina Kinan at Mingwang. Lumipas ang 2 araw na parang napakabilis. Ang mga pumasok sa tarangkahan ng langit ay hindi pa rin nagpapakita. Sa loob ng bitak ng malaking puno, nakaupo pa rin si Kinan at naghihintay na pulutin ang mga bangkay ng mga sawing palad na siyam na langit na si Zhizun. Naisip niya, mukhang pagkatapos kong umakyat sa antas ng Tianxian, maraming pamamaraan ng Wendao sa aking katawan ang nagkaroon ng ugnayan. Ang Zhandaok Xiandian ang nangingibabaw, at pumapangalawa naman ang Qingyutai Huangjing. Ang gitna ng daogo ang sa aking katawan ay maisyam na kulay, habang ang labas naman ay 7. Kahit nakakaiba, hindi na ito kalayuan sa Daojing Dacheng. Pagdating ng panahong iyon, kailangan ko nang subukang abutin ang Daojing Yuanman. Bigla, isang malakas na pagyanig ang naramdaman. Tumingala si Kinan at nag-isip, anong nangyayari? Sa mga sandaling iyon, ang paligid ng tarangkahan ng langit ay nababalot pa rin ng makakapal na ulap. Sumilit si Kinan para mag-obserba. Mula sa loob ng tarangkahan, isang anino ang tumalsik palabas, ngunit hindi makilala kung sino. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw nang bumagsak ang anino sa isang hanay ng mga bundok na naging sanhi ng pagkasabog nito. Sinundan ito ng tingin ni Kinan at napagtantong ang direksyon na iyon ay nasa labas ng Liu He Forbidden Zone. Ang lugar kung saan bumagsak ang anino ay nag-iwan ng isang malaking butas. Nagumpukan ang mga tao para tingnan ito at sumigaw sa gulat, hindi ba't si Hua Haizizun iyan? Nakatusok sa kanyang katawan ang isang sibat na gawa sa liwanag na nagpako sa kanya sa lupa. Ang mga nakakita sa eksena ay halos himatayin sa takot. Ang lakas ni Hua Haizizun ay isa sa mga pinakamataas sa buong siyam na langit na Xianyu. Hindi nila inaasahan na ilang araw pa lang mula nang magbukas ang tarangkahan ng langit ay dito na siya mamamatay. Isang tao ang sumigaw sa takot, bilisan niyo. Ipaalam niyo ito sa kataas-taasang elder. Samantala, ang tarangkahan ng langit ay bumalik sa dati nitong kapayapaan, na para bang walang nangyari. Sinabi ni Mingwang kay Kinan, Kinan, ang cultivator na tinusok ng sibat na dugo, isa siyang siyam na langit na si Zhizun. Sumang-ayon si Kinan, nakita ko. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang mag-alala, hindi ko alam kung ano na ang kasalukuyang sitwasyon ni Rendao Zhizun sa loob ng tarangkahan ng langit. Sana ay hindi siya nasugatan. Sa sandaling iyon, mula sa tarangkahan ng langit, ilang anino ang mabilis na lumipad palabas.
Kabilang sa grupo sina Ren Dao Zizun, Gulan Xianwang at ilan pa. Paglabas ni Ren Dao Zizun, agad niyang natanaw si Kinnan na naghihintay sa tuktok ng isang puno. Agad niya itong tinawag, "Kinnan, mapanganib dito. Kailangan nating umalis agad." Kasabay ng pagsabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang kamay patungo kay Kinnan. Isang malakas na hangin ang umihip at sina Kinnan at Mingwang ay biglang napunta sa harap ni Ren Dao Zizun. Hindi makapaniwalang napasigaw si Mingwang, lintik. Karapat-dapat ngang tawaging isang siyam na langit na si Zizun. Muling hinawakan ni Meng Jiao ang kamay ni Kinnan at sinabing, "Tara na." At sa isang iglap, kinalagkad ni Ren Dao Zizun sina Kinnan at Mingwang sa bilis ng kidlat, at sila'y naglaho. Habang hinihila, nagtanong si Kinnan, "Mapanganib?" "Anong panganib?" Dito na sumingit si Mingwang, "Kinnan, bilisan mo, tumingin ka sa likod mo." Noon lamang napansin ni Kinnan na sa likuran nila, isang buong pulutong ng mga makapangyarihang pinuno ang nagkakandarapang tumakas mula sa tarangkahan ng langit. Mula rito, sunod-sunod na naman ang paglabas ng mga sibat na dugo. Nangilabot si Kinnan at naisip, anong klaseng marahas na kapangyarihan ito? Hindi nakapagtataka na kahit ang mga siyam na langit na si Zizun ay kailangang umiwas. Ang mga sibat na dugo ay nagsimulang kumalat na tila may sariling isip na humahabol sa mga tumatakas na tao. Pagkatapos noon, ang mga siyam na langit na si Zizun ay naghiwa-hiwalay din, bawat isa ay lumipad sa magkakaibang direksyon, habang ang mga sibat na dugo ay walang tigil sa paghabol. Napabuntong hininga si Meng Jiao, mukhang ang siyam na langit na si Zizun na ito ang puntirya. Pagkatapos, nagbitiw siya ng isang malamig na pangungusap, siguradong mamamatay sila. Nagulat si Mingwang at napasigaw, paano nangyari iyon? Sila ang siyam na dakilang kapangyarihan ng siyam na langit na si Zizun, ang Luanyan clan, ang Xianling clan, ang Putigusha sect, ang Jisheng sect, ang Wu clan, ang Kongdong clan, ang Zhuang Gudao, ang Wanzhong Xianlu, at ang Zudao sect. Ngunit buo ang loob na iginiit ni Meng Jiao, kung gayon maghintay ka at tingnan mo. Samantala, sa kalangitan sa labas ng Liu He Forbidden Zone, dalawang anino ang bumagsak sa bilis ng kidlat. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa lugar. Ang mga nakatayo sa gitna ng alikabok ay walang tigil sa pag-ubo. Ubo, ubo. Ano na namang nangyayari? Nang humupa ang alikabok, nakita nila ang isa pang siyam na langit na si Zizun na nakapako sa lupa dahil sa isang sibat na dugo. Sumigaw ang ilan sa takot, siya si Xiao Li Zizun ng Luanyan clan. Ano ba talaga ang nangyari? Mabilis na tinipon ng mga tao sa malapit ang mga katawan ng mga siyam na langit na si Zizun sa isang lugar. Habang tinitingnan ang mga ito, napabulala sila, hindi makapaniwala na kahit si Yaoi Zizun ng Xianling clan at si Sanjai Zizun ng Putigusha sect ay malubhang nasugatan. Isang tao ang nagsabi, ikalat niyo agad ang balitang ito. Habang nakatingin sa mga patay at malubhang sugatan sa ibaba, sinabi ni Meng Jiao kay Kinnan, di ba't sinabi ko na sa iyo? Napahanga si Mingwang. Hindi ko inaasahan na tama ang lahat ng sinabi ni Ren Dao Zizun. Bagamat buhay pa ang siyam na ito, para na lang silang naghihingalo. Napagtanto ni Kinnan, ang pinakaloob na bahagi ng Liu He Forbidden Zone ay tunay ngang napakadelikado. Muling nagsalita si Meng Jiao kay Kinnan, Kinnan Xiaoyu, ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo. Kailangan mong samantalahin ito, huwag mong palampasin. Tumango si Kinnan bilang pagsang-ayon, naiintindihan ko. Naisip niya sa sarili, kailangan kong makuha ang 5 bangkay ng siyam na langit na si Zizun. Isang tao ang lumapit at nagsalita, Xiao Li Zizun, gising po kayo. Pagkatapos ay inalalayan niya si Xiao Li Zizun at nagtanong, mawalang galang na po, ano po ba talaga ang nangyari sa pinakaloob na bahagi ng Liu He Forbidden Zone? Sumigaw sa takot si Xiao Li Zizun, pagkatapos ng isang oras, may isang taong pupugutan ng ulo kaming siyam dito. Hindi namamalayan, hinawakan ni Xiao Li Zizun ang kanyang liig at utal na sinabi, pupugutan ng ulo.
Napasigaw sa gulat ang mga tao, ano? Sino ang nangangahas na maging ganoon kayabang? Direktang banggaan ito laban sa siyam na dakilang kapangyarihan. Isang matanda ang nagsalita, ano nang kinatatakot ninyo? Nandito tayo. Hinding-hindi natin hahayaang magtagumpay ang kalaban. Kung hindi at kumalat ang balitang ito, saan pa natin ilalagay ang mukha ng ating siyam na dakilang kapangyarihan? Sumingit ang isa pang matanda, ang ating Zuwang Gudaw ay nagpadala na ng 3 na langit na si Zaizun dito. Maging ang ating Island Master ay paparating na. Tiyak na hindi natin hahayaan ang nasa likod nito na magkaroon ng pagkakataong kumilos. Lumipas ang isang iglap. Itinuro ng mga tao ang kalangitan at sumigaw, nandyan na sila. Sa kalangitan, 2 lumilipad na barko ang lumitaw. Nakilala ng mga tao sa ibaba na ang mga ito ay sina Lan Wang Zaizun, ang Island Master ng Zhuang Gudao, at si Geizong Zaizun ng Wanzhong Xianlu. Nang makita ito ni Ming Wang, nagsimula siyang makaramdam ng pagkaumay. Bakit ang daming siyam na langit na si Zaizun ang dumarating? Ngunit sinabi ni Meng Jiao, ang mga ito ay tik-tik lamang. Ang totoong kapangyarihan ay nananatiling nakatago sa likuran. Naging maingat si Kinnan. Posible kayang may kinalaman dito ang isang nilalang na mas makapangyarihan pa sa siyam na langit na si Zaizun. Mula sa isang lumilipad na barko, isang babae ang lumipad pababa. Naghiyawan ang mga tao sa ibaba, ang siyam na langit na si Zaizun ng Xianling clan. Ginamit niya ang pinakadalisay na lakas ng langit at lupa upang subukang pagalingin ang sugat ng siyam na langit na si Zaizun. Hindi maikakailang siya ang siyam na langit na si Zaizun ng Xianling clan. Gayunpaman, sa liig ng siyam na langit na si Zaizun ay biglang umilaw ang isang pulang marka. Isang sumpa ang lumitaw. Isang tao ang napabuntong hininga, sayang lang at hindi ninyo maililigtas ang kanilang buhay. Pagkatapos noon, wala nang nagawa ang siyam na langit na si Zaizun ng Xianling clan. Isang lalaki ang napaluhod sa takot at nagsabing, siyam na langit na si Zaizun, sabay-sabay na ki. Ang kapaligiran sa lambak ay naging madilim at mabigat. Lahat ay nabigla sa pagkamatay ng siyam na langit na si Zaizun. Isang tao ang sumigaw sa galit, lintik. Ang nasa likod nito ay nangahas na gawin ito sa harap natin. Ngunit bago pa man sila matapos magsalita, 3 anino ang biglang lumitaw na parang kidlat sa kanilang harapan. Tumingala ang mga tao para tingnan sila. Pagkatapos, isang matanda ang humarap sa kanila. Magalang silang yumukod at bumati, nagbibigay pugay sa elder. Tiningnan ni Meng Jiao ang mga bigating kararating lang at agad na nagsalita ng may pang-iinis, ang mga matatandang ito ay laging nagtatago sa dilim para magmasid. Ngayong direkta na silang hinarap, hindi na sila mapakali. Tumingin ang elder sa paligid at nagtanong, mawalang galang na, sino po kayong dakilang nilalang? Pagkatapos, lumingon siya at tila kinakausap ang sarili, Fichtayan Kugyao. Posible kayang kayo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kasasabi pa lang niya nito, isang tao ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Sumunod sa kanya ang isang grupo ng mga tao mula sa Fichtayan Kugyao. Napatulala ang mga tao sa ibaba. Ganoon ba kalakas ang Fichtayan Kugyao? Posible kayang gusto nilang magsimula ng isang malawakang digmaan? Napatulala rin si Kinnan na nasa gitna ng mga tao habang nakatingin sa itaas. Tahimik niyang tinawag sa isip, Q Hongdi. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kanyang kapatid sa panunumpa, na ang katawan ay inagaw na ng iba. Ang mga miyembro ng Fichtayan Kugyao, kasama ang taong nasa katawan ni Q Hong, ay naghintay habang isang tao ang humakbang pasulong. Agad silang gumawa ng daan para rito. Mahinahon na nagsalita ang lalaking ito, huwag po kayong magkamali. Ang mga tao ng Fichtayan Kugyao ay tinawag ko lamang para tulungan ako sa isang maliit na bagay. Ang pagpugot sa ulo ng siyam na langit na si Zaizun ay gawa ko lamang. Tiningnan ni Kinnan ang lalaking ito at agad na nakilala ang isang pamilyar na presensya.
Ang aurang ito ang aura mula sa ipinintang balat ng halimaw. Magalang na nagtanong ang matanda, mawalang galang na, ano po ang inyong pangalan? Ngunit ang pinunong nakasuot ng balabal ay sumagot, sa antas ninyo, wala pa kayong karapatang malaman ang pangalan ko. Muling nagtanong ang matanda, ang aming siyam na dakilang kapangyarihan at kayo ay walang alitan o samaan ng loob. Bakit ninyo kailangang gawin ang ganitong bagay? Kahit na pambihira ang inyong lakas, kung gagalitin ninyo ang aming siyam na dakilang kapangyarihan, kahit maglaban pa tayo, wala ka ring mapapala. Tumawa ng malakas ang pinunong nakabalabal, haha. Kung gayon, masisisi niyo lang sila sa kanilang kamalasan. Tutal, kararating ko lang pabalik sa mundong ito. Kailangan kong ipaalam sa ilang mga matatanda na hindi pa ako patay. At gusto ko ring ipaalam sa lahat ng kultivator ng siyam na langit na Xianyu ang ika-negatibo 14 na nakataas-taasang kapangyarihan ay malapit ng itatag. Taos puso kong inaanyayahan ang lahat ng may kakayahang sumali. Nang marinig ito, ang mga matatanda mula sa Zhuang Gudao at Wanzhong Xianlu ay sumigaw sa galit, kung ganoon, utang na dugo, dugo rin ang kabayaran. Ang mga alagad sa ibaba ay dali-daling nagbabala sa isa't isa, magsisimula na ang laban. Umalis na tayo agad dito. Nang makita ni Kinnan na magsisimula na silang mag-away, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ito na ang pagkakataon. Ngunit bago pa man makakilo si Kinnan, sumingit si Meng Jiao para pigilan sila, ako na ang bahala. Sa isang magaan na kumpas ng kanyang kamay, isang malakas na enerhiya ang bumalot sa siyam na bangkay ng mga siyam na langit na si Zaizun at pinalutang ang mga ito sa ere. Nang makita ito ng mga alagad, agad silang sumigaw, sino ang nangangahas na nakawin ang mga bangkay? Isang grupo ang sabay-sabay na sumugod patungo kay Meng Jiao at sumigaw, ibaba mo ang mga bangkay. Tiningnan ni Meng Jiao ang mga hamak na mandirigmang sumusugod sa kanya at naiinis na sinabi, mga hamak na nilalang. Kasabay nito, iwinasiwas ni Ren Dao Zhaizun Meng Jiao ang kanyang kamay at isang malakas na enerhiya ng espada ang tumalsik at nagpatilapon sa mga kalaban. Sumilip si Mingwang at napabuntong hininga, akala ko katapusan ko na rito. Sa sandaling iyon, muling nagsalita ang pinunong nakabalabal, nag-iisip ako kung bakit maagang lumitaw ang tarangkahan ng langit. Kaya pala dahil dumating ka na. Pagkasabi nito, dahan-dahang itinaas ng pinuno ang kanyang paa. Sa ilalim nito, isang pormasyon ng mahika ang lumitaw. Ito ay isang uri ng pormasyon ng paghihigpit at mabilis itong lumawak. Sa isang iglap, nabalot na nito ang buong lugar kung nasaan ang grupo ng Fichtayan Kogyao. Kasunod nito, ang pormasyon ay direktang pumigil sa mga tao sa ibaba na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Mabilis ding napigilan ng pormasyon ang isa pang grupo ng mga tao at hindi na rin sila makakilos. Biglang nagsalita ang pinunong nakabalabal, sandali lang, mga Ginoo. Bago ang malaking labanan, kailangan ko munang asikasuhin ang isang personal na bagay. Bigla, sa tabi ni Kinnan, isang liwanag ang kumislap. Ang pinunong nakabalabal ay lumitaw sa kanyang harapan at nagtanong, Kinnan, kilala mo ba ako? Nagtatakang sumagot si Kinnan, paano naman kita makikilala? Nanlaki ang mga mata ni Kinnan at nagtanong, posible kayang ikaw ang Ki. Ngunit pinutol siya ng lalaki, huwag mo akong tingnan ng ganyang tingin na para bang gusto mo akong patayin. Hindi ko sinaktan ang buhay niya. Kinontrol ko lang siya. Nang marinig ito ni Kinnan, sumiklab ang kanyang galit at sumigaw siya, ikaw.